numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong bansa at sa buong mundo. KBP Golden Cup Best News Program mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Public Service Awardee Rod Marcelino at ang maaasahang broadcaster Buddy Oberas. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho ay pinagmalaki ng Malacanang. The improvement in employment is broad-based, covering agriculture, industry, and the services sectors. Sa Andigang Bayan naman, inatasan ng Korte Suprema na magkomento sa hiling ng Ombudsman na paglikha ng 2 special division para sa plunder at grave case ng mga sangkot sa pork barrel scam. Mga magulang, hinikayat ni Cardinal Tagle na huwag sanayin sa suhol ang mga anak. Panunuhol, tinawag na ugat ng korupsyon. Patikos naman ang China sa isinagawang Friendly Sports Fest ng Pilipinas at Vietnam. Minaliid ng Malacanang. Balitang negosyo, cake baking at bread making seminar isasagawa sa Pasay. Sa Ibayong Dagat naman, vital area sa bayan ng Mosul sa Iraq na kontrol na ng mga militanteng grupo. Libo-libo namang mamamayan na pilitang lumikas. Buong pansong pagsasang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga po ng Miyerkules, June 11, 2014. Live tayo sa DYVR 657 RMN Rojas, DXMD 927 RMN General Santos, DYME 783 RMN Masbate, DXIC 711 RMN Iligan at sa RMNE Media TV, Zamboanga. Live pa rin mga kasama international via Ustream, search RMN Manila. Live din tayo sa WRMN New York, USA. At sa lahat po ng mga number 1 RMN station sa buong bayan. RMN News Panahon. Posibleng makalabas na kasama Rod ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Esther mamayang hapon. Sa latest weather bulletin naman, kasamang body ng Pag-asa, abay mga kasama huli pong damata ng sentro ng bagyo sa layong 330 kilometro sa hilagang silangan ng Basco, Batanes. Kumikilos po ito pahilagang silangan o palabas ng Pilipinas na sa bilis na 20 kilometro kada oras at taglayan lakas ng hangin na nasa 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Kagabi po ay tinanggal na ng Pag-asa mga storm signals habang hanging habagat na lamang ang naghahatid po ngayon ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kabilang sa mga uulanin ngayong araw ay ang Batanes, Calayan, Babuyan, Group of Islands, Ilocos Provinces, Cordillera, Central Luzon, tayo sa Metro Manila. RMN News Nationwide. Ipinagmalaki po ng Malacanang ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Di matapos lumabas ang survey ng National Economic and Development Authority o NEDA na bumagsak sa 7% ang tinatawag na unemployment rate itong Abril mula sa 7.6% sa parehong buwan noong 2013. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, umaasa po ang gobyerno na tataas ang gross domestic product ng bansa sa masusunod na bahagi ng 2014. This growth has brought about a total of 1.7 million additional employed persons. According to Secretary Balisacan, the improvement in employment is broad-based, covering agriculture, industry, and the services sectors. We share his optimism that these positive indicators bode well for a higher GDP growth rate in the succeeding quarters. Sa kabila naman ito, lumalabas pa rin na nasa 2.9 milyon na mga Pilipino ang walang trabaho. Batay sa April 2014 Labor Force Survey, 65.2% o 41.6 milyong Pilipino ang kasama sa workforce at halos 38.7 milyon dyan ay may trabaho. At dahil dyan ang employment rate ngayon ay tumaas ng 1.7 milyon mula sa 37 milyon noong nakaraang taon.
Nabatid po na hindi kasama sa April survey ang Leyte kung saan maraming nawala ng kabuhayan matapos tamaan ng bagyong Yolanda. Nagko-komento naman ng Korte Suprema ang Sandigang Bayan hinggil sa hiling ng Ombudsman sa paglikha po ng dalawang spesyal na dibisyon na tututok sa pagdinig sa mga kasong plunder at graft kaugnay ng multi-billion pork barrel scam. Ang KSC spokesperson Atty. Teodorte, kailangan magkomento ng Sandigang Bayan sa loob po ng 3 araw kaugnay ng naturang hiling. Matatandaang formal na hiniling ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa Korte Suprema na iutos ang paglikha ng dalawang spesyal na dibisyon matapos makasuhan ng plunder sina Senator Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada, Bong Revilla at Janet Lim Napoles. Layunin ng Ombudsman na mapabilis ang proseso ng pagdinig sa mga kaso ng pandarambong at katiwalian laban sa mga mambabatas lalo't napakarami ng inakusahan dito. Ginamit na suporta ni Morales ang desisyon ng Korte Suprema noong 2002 kung saan ipinag-utos nito ang paglikha ng espesyal na divisyon ng Sandigang Bayan na siyang solong tuminig sa plunder case laban sa pinatalsig na dating Pangulong Joseph Estrada. Sinangayunan po ng Malacanang ang reaksyon ng mga mamamayan kaugnay sa madamdaming privilege speech ni Senator Bong Revilla. Ayon kay Communication Secretary Sunny Coloma, negatibo ang naging pagtingin ng publiko sa ginawa ni Revilla dahil hindi nangyari ang inaasahan pong pagsagot sa kinakarap na kasong may kinalaman sa pork barrel scam. Mainam po sigurong pakinggan natin ang tinig ng mga mamamayan sapagkat sa isa pong demokrasya, ang mga mamamayan ang pinakamakapangyarihan. It is best that we listen to the taxpayers whose money is being spent in such exercise. Nilinaw din ni Coloma na ayaw na nilang palawigin ang diskusyon at inagalang nila ang pribilehiyo ni Revilla na maghayag ng saloobin. Kinontra naman ni Coloma ang paratang ni Revilla na bengador o palahiganti si Paulong Noynoy Aquino. Sa lahat naman po ng pagpupulso sa mga mamamayang Pilipino, pinahiwatig nila ang kanilang pagtitiwala sa kanyang pamumuno at sa taas naman po ng kanilang binigay na marka sa kanya, hindi naman po siguro makatuwiran na gano'n ang magiging konklusyon. Samantala, ginit din ni Coloma na hindi bulag ang mamayan para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling sa mga politiko. Senator Estrada, walang maisa sa uling pera sa bayan. Ang kasama mo sa balita, Grace Mariano. RMN Report! Iginit ngayon ni Senator Jinggoy Estrada na wala siyang maisasauling pera sa Kabanang Bayan. Ito ay sa harap ng Notice of Disallowances na inilabas ng Commission on Audit o COA sa 3 senador at 4 na kongresista na nag-aatas sa kanila na ibalik sa pamahalaan ng 1.83 billion pesos na Priority Development Assistance Fund o PDAC na irregular na na-disbursed umano sa mga non-government organizations simula noong taong 2007 hanggang 2009. Unang-unang katwiran ni Estrada, hindi naman dumaan sa kanyang mga kamay ang nasabing pondo dahil hindi naman daw ang mga mambabatas ang kustodya ng pera ng bayan. Ayon kay Estrada, ang dapat habulin ng COA ay ang mga implementing agencies at ang executive department. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide! Mga kasama, nagpaalala ngayon si Manila Archbishop Luis Cardinal Tagle sa mga magulang kaugnay po ng tamang pagpapalaki sa ating mga anak. Ayon kay Tagle, hindi dapat sanayin sa suhol ang mga bata gaya ng ginagawa ng ibang magulang para mapasunod ang kanilang mga anak. Iginit na Arsobispo na naging ugat kasi ng korupsyon ng panunuhol kaya dapat magsimula ang disiplina sa mga kabataan. Nanawagan din si Tagle at iba pang pinuno ng simbahan sa mga politikong sangkot naman sa pork barrel scam na ihayag na makonsensya naman at ilabas na ang katotohanan. Sa naging pahayag po ni Cebu Archbishop Jose Palma sa press conference ng International Eucharistic Congress, ipiniliwanag niya kung gaano kahalaga ang pagtulong sa kapwa. All of us, whether rich or poor, all of us have reasons to thank the Lord for. And precisely in the launching of Piso para sa Misa ng Mundo, we are asking people as a way of glorifying God, of thanking the Lord for the blessings received, and of course, as a way of supporting this wonderful event in the country, we ask them to share something. And to us, Piso is a symbol of something not big, but if this is done out of love, it can make a difference.
Ang 51st International Eucharistic Congress ay gaganapin sa Cebu City sa Enero 25 hanggang Enero 31, 2016. May tema yan na Christ in You, Our Hope of Glory, na hinaalaw mula po sa letter of St. Paul to the Colossians. Minaliit po ng Malacanang ang pambabatikos ng China sa ginanap na Friendly Sports Fest ng Pilipinas at Vietnam sa isang isla sa Spratleys nitong linggo. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, sa halip mambatikos ay dapat gumagawa ang China ng hagbang para mas maging maganda ang relasyon nito sa Pilipinas. Anya, hindi na dapat gumagawa ang China ng anumang hagbang na makapagpapalubha ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Ipinagmalaki pa ni Lacerda na ipinagdiwang pa noong Lunes ang Filipino-Chinese Friendship Day. RMN News Nationwide. Ang Pilipinas nagpasaklolo na sa UN sa pagbuo ng resolusyon para sa disaster risk reduction. Kasama natin sa balita, Joy Sadra. RMN Report. Humingi ang Pilipinas ng tulong sa United Nations para sa pagsuporta sa draft resolution ng bansa sa wetlands and disaster risk reduction. Partikular na nagpresenta ng draft resolution si Minister of the Philippines Mission to the United Nations, Maria Elizabeth Te. Kabilang sa mga plano ang pagtatanim ng mangrove trees na pumoprotekta sa waste o sa coastal communities kapag may malalakas na bagyo, malalaking alon at pagguho ng mga lupa. Magugunitang maraming buhay ang naisalba ng manalasa sa Visayas ang bagyong Yolanda dahil sa mangrove trees. Kasama mo sa DFA Joyce Collantes, Adra, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Mahayag naman ang ambasador ng China sa Pilipinas, ikinatuwa ni Pangulong Aquino. Ang kasama mo sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Pinasalamatan ni Pangulong Noynoy Aquino si Chinese Ambassador to the Philippines Zhao Jianhua sa magandang sinabi nito sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng 13th Filipino-Chinese Friendship Day. Napatid na kinilala ni Ambassador Zhao ang mabilis na paglago ng ekonomiya ng bansa na isa ring bahagi ng paglago ng ekonomiya ng Asia. Sinabi din ito na ang social economic development ay kinakailangan ng peace and stability sa rehiyon na siya rin naman anyang isinusulong ng China tulad ng adhikain ng Pilipinas at iba pang mga bansa sa rehiyon. Ayon kay Pangulong Aquino, hindi basehan ang territorial dispute sa West Philippine Sea sa relasyon ng Pilipinas at China at ang peace and stability sa rehiyon ay malaking bahagi ng paglago ng Pilipinas at iba pang bansa. Our relationships are based on so many more things, not just on this dispute. And that peace and stability are necessary components for our own, well, for everybody's progress. Now, we did state that we are both committed to improving the lot and the circumstances of our peoples, and to hear them reiterated today truly fills our heart. Thank you for the very kind words, Sir. Ang tinig ni Pangulong Noynoy Aquino. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. RMN News Negosyo. Mga kasama sa kalakalan, isang cake, baking at bread making seminar ang sasagawa po sa SMX Convention Center, Mall of Asia, sa Pasay sa June 14. Ito yung silalim ng Golden Treasure Skills and Development Program. Magsisimula ang seminar alas 10 hanggang alas 6 ng gabi. Ang isasagawa po ay actual demo, food tasting, paborito natin yan, hands-on trial sa paggawa ng iba't ibang klase ng tinapay. Tatalakayin din sa seminar ang ilang para at mahalagang dapat isalang-alang sa pagtatayo ng panaderya. Samantala, matatanggap naman siyempre ng mga certificate of training ang madadalo sa seminar. RMN News Abroad. Mga kasama, takot naman na tumakas ang libu-libong Iraqi citizens matapos salakay ng isang militanteng grupo ang bayan po ng Mosul. Dumulog si Iraqi Prime Minister Nouri Maliki sa kanilang kongreso na magdeklara na ng state of emergency kasunod po ng pagsakop ng mga armadong lalaki sa nasabing bayan at sa malapit na probinsya ng Ninven. Ayon kay Maliki, nakontrol na po ng militanteng grupo ang vital areas ng bayan kung kaya't napilitang lumikas ang mahigit 100,000 na mamamayan. Samantala, pinag-utos ng Iraqi Prime Minister na ilagay na po sa maximum alert ang seguridad sa mga nasabing lugar.
Live tayo masama mula po sa RMN News Center, Makati City, Philippines. Inyong narinig, numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon po, umaga ito ng Miyerkules sa 11 ng Hunyo 2014. At sa mga taga-Kalibo, susunod na dyan sina kasamang Dante Torquator sa Diretso Balitang Kalibo sa DYKR 1161. Pwede niyo po mapanood ang ating naging pagbabalita ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, itype lamang mga kasama ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At Rod Marcelino. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo Nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa agmat sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 7, 16. RMN